Pero ang pinakadelikadong pagkakamali ng media ay ang paglapit nila sa line of fire. Malinaw na ang pwesto ng ilang mga media ay nasa line of fire pa ng isang M16 machine gun, ang dala ng hostage taker na si Mendoza. Ang M16 ay maaaring makatama hanggang 800 meters ng target nito. Sa kasagsagan ng putukan, tinamaan ng isang binatilyo ng ligaw na bala. Kasama ng ilang media ang lalaki sa pagtatago sa isang puno malapit lang sa bus. Because there's a lot of discussion. Huwebes, ika-26 ng Agosto, isang Senate hearing ang isinagawa. At isa ang broadcaster ng TV5 na si Erwin Tulfo sa ipinatawag sa Senado. Ito ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng News 5. Ang posisyon ng TV5 ay katulad din ng posisyon ngayon ng media na unawaan natin na lahat naman ay mayroong mga, sabihin na nating areas for improvement. No? May lapses ang PNP, may lapses din ang media. But having said that, ako ang katayuan ko dyan ay, yung media, bagamat may exaggeration, medyo umover talaga kami, meron din kaming mga ginawang justifiable naman kasi talagang nasa, kumbaga, line of duty. Ang pangunahing layunin ng media ay ang maghatid ng impormasyon at lalo na ang telebisyon dahil na rin sa live technology that's available to us, no? To the degree that we can show people what's happening at the time it's happening para sila rin makapag-form ng opinion na hindi exclusive sa mga journalists, di ba? Si Nonoy Espina, ang Vice Chair ng NUJP o National Union of Journalists of the Philippines. Hindi naman talaga dapat tayo maghugas kamay, ano? Pero yung importante ditong tandaan din, ang number one na responsibilidad dito, talaga naman sa gobyerno at sa mga pulis. Pero kung titingnan natin, simula nung nangyari yung krisis sa Grandstand, wala talagang control sa situation. Yung crowd control, bandang huli, wala rin. Yung mga ibang reporters nasa likod na mismo ng bus. Dahil hindi kinontrol ng otoridad ng media, naging bukas sa publiko ang bawat detalye ng mga pangyayari. Yung naganap ng Lunes, pati tactical information, lumabas. At hindi lamang yun sa TV, na nakikita mo talaga. Maraming beses, pati sa mga voice-over, pati sa radyo, lumalabas. Sinang-ayunan ni Berhel Santos ng CMFR or Center for Media Freedom and Responsibility ang naging tugon ni Espino. Dapat maintindihan natin kung how the media operate. No? Ang tingin ko, may kakulangan all around. Maaaring ang media meron din, pero ang tingin ko, ang nagkulang dito, pulis. Sa umpisa pa lang. Nung hindi nila na-isolate yung sitwasyon, hindi sila naka-set up ng perimeter, ng boundaries, at isaayos ang sitwasyon. Sabihin sa media na dito lang muna tayo. Kasi ang media naman nag-aantay lang yan. I'm sure na yung mga mamamahayag, nalalaan nila kung sino ang dapat pakinggan sa ganitong sitwasyon. Ayon sa kanya, otoridad ang nagkulang sa pagkontrol ng sitwasyon. Muna natin yung decision ng crisis committee. So umpisa pa lang dapat inayos na ang sitwasyon para walang makagulo o nobody could cause any aggravation of the situation. So dapat ganoon. Pero hindi nga nagkaganon Ang nangyari dito is nagkaroon ng implicit invitation. Pinayagan ang mga mamamahayag to come too close to the action. Ang dilim na bumalot sa lugar na pinangyarihan,
isa palang simbolo ng malagim na kamatayan. Ang dapat lang dito talaga ay mag-usap-usap na rin tayo. Lahat ng broadcast networks, lahat ng dyaryo, lahat ng news outfits, mag-usap na rin tayo at pag-usapan na rin natin, bumuo na rin tayo ng guidelines natin kung paano ba dapat kinocover yung ganito. At kausapin na rin natin yung pati pulis. Kung walang control yung pulis, baka naman tayo ang pwedeng kusang maglagay ng controls din sa coverage natin para maiwasan yung mga naganap ng Lunes. Pero ang pinakadelikadong pagkakamali ng media ay ang paglapit nila sa line of fire. Malinaw na ang pwesto ng ilang mga media ay nasa line of fire pa ng isang M16 machine gun, ang dala ng hostage taker na si Mendoza. Ang M16 ay maaaring makatama hanggang 800 meters ng target nito. Sa kasagsagan ng putukan, tinamaan ng isang binatilyo ng ligaw na bala. Kasama ng ilang media ang lalaki sa pagtatago sa isang puno malapit lang sa bus. Because there's a lot of discussion. Huwebes, ika-26 ng Agosto, isang Senate hearing ang isinagawa. At isa ang broadcaster ng TV5 na si Erwin Tulfo sa ipinatawag sa Senado. Ito ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng News 5. Ang posisyon ng TV5 ay katulad din ng posisyon ngayon ng media na unawaan natin na lahat naman ay mayroong mga, sabihin na nating areas for improvement. No? May lapses ang PNP, may lapses din ang media. But having said that, ako ang katayuan ko dyan ay yung media, bagamat may exaggeration, medyo umover talaga kami. Meron din kaming mga ginawang justifiable naman kasi talagang nasa, kumbaga, line of duty. Ang pangunahing layunin ng media ay ang maghatid ng impormasyon at lalo na ang telebisyon dahil na rin sa live technology that's available to us, to the degree that we can show people what's happening at the time it's happening para sila rin makapag-form ng opinion na hindi exclusive sa mga journalists, di ba? Si Nonoy Espina, ang Vice Chair ng NUJP o National Union of Journalists of the Philippines. Hindi naman talaga dapat tayo maghugas kamay, ano? Pero yung importante ditong tandaan din, ang number one na responsibilidad dito, talaga naman sa gobyerno at sa mga pulis. Pero kung titingnan natin, simula nung nangyari yung krisis sa grandstand, wala talagang control sa situation. Yung crowd control, bandang huli, wala rin. Yung mga ibang reporters nasa likod na mismo ng bus. Dahil hindi kinontrol ng otoridad ng media, naging bukas sa publiko ang bawat detalye ng mga pangyayari. Yung naganap ng Lunes, pati tactical information, lumabas. At hindi lamang yun sa TV, na nakikita mo talaga. Maraming beses, pati sa mga voice-over, pati sa radyo, lumalabas. Sinang-ayunan ni Berhel Santos ng CMFR or Center for Media Freedom and Responsibility ang naging tugon ni Espino. Dapat maintindihan natin kung how the media operate. No? Ang tingin ko, may kakulangan all around. Maaring ang media meron din, pero ang tingin ko, ang nagkulang dito, pulis. Sa umpisa pa lang. Nung hindi nila na-isolate yung sitwasyon, hindi sila naka-set up ng perimeter, ng boundaries, at isaayos ang sitwasyon. Sabihin sa media na dito lang muna tayo. Kasi ang media naman nag-aantay lang yan. I'm sure na yung mga mamamahayag, nalalaan nila
kung sino ang dapat pakinggan sa ganitong sitwasyon. Ayon sa kanya, otoridad ang nagkulang sa pagkontrol ng sitwasyon. Tayin muna natin yung desisyon ng crisis committee. Because So umpisa pa lang dapat inayos na ang sitwasyon para walang makagulo o nobody could cause any aggravation of the situation. So dapat ganoon. Pero hindi nga nagkaganon eh. Ang nangyari dito is nagkaroon ng implicit invitation. Pinayagan ang mga mamamahayag to come too close to the action. Ang dilim na bumalot sa lugar na pinangyarihan, isa palang simbolo ng malagim na kamatayan. Ang dapat lang dito talaga ay mag-usap-usap na rin tayo. Lahat ng broadcast networks, lahat ng dyaryo, lahat ng news outfits, mag-usap na rin tayo at pag-usapan na rin natin, bumuo na rin tayo ng guidelines natin kung paano ba dapat kinocover yung ganito. At kausapin na rin natin yung pati pulis. Kung walang control yung pulis, baka naman tayo ang pwedeng kusang maglagay ng controls din sa coverage natin para maiwasan yung mga naganap ng Lunes.